Hello mga ka-DIY. May nagtatanong sa akin kung pwede bang i-parallel yung dalawang inverter 2,000 watts. So sa tingin ko hindi kasi sabugtong pareho, pero gagawan ko ng paraan, ipaparallel ko. Kasi pag isa lang ang gamitin mo sa induction, ito ay 2,000 watts inverter. Ito talaga ay 900 watts lang ang kakayanin. Hindi kinakaya ng 1,000 watts. Kung iset mo sa 1,000 watts yung induction mo, mag-trip ito mamamatay So mag-iingay. So ang gagawin natin, ipaparallel ko yung dalawang inverter para magamit yung induction hanggang 1,800 watts. So pwede nga ba i-parallel 2,000 watts na inverter? So nagtanong ako gabi sa mga ka-DIY sa isang group, maraming silang sinasabi na hindi talaga pwede. Pero sa akin parang pwede, pero sa tingin ko hindi rin pwede kasi pag pinagsabay mo ito yung output ng dalawang inverter, dito ka kukuha sa AC, hindi talaga ano yan, dito ka ipagsabay mo yung dalawang output, dalawang AC. So hindi talaga pwede, puputok to, sisirain niya yung so gagawa tayo ng paraan para lumakas yung inverter natin. Buksan natin anong laman para makita natin kung pwede ba. Slide lang natin. Ayan. Ayan lang natin yung board. Ito yung board ng inverter. So hanapin natin yung ito yung capacitor na 450 watts, 270 microfarad, 450 volts. So dito tayo maglalagay ng ng jumper para i-parallel natin yung dalawang inverter. So maganda naman yung hinang, makakapal naman. So hindi na natin dadagdagan yung hinang kasi makapal naman na So para ma-parallel natin to, itong na to, lagyan natin ng wire. Dito tayo kukuha ng wire, i-jumper natin, subukan natin. So positive, negative. So dito tayo mag-parallel. Hindi tayo pwedeng mag-parallel sa output sa AC kasi yung AC, so pure sine wave. So hindi naman talaga hindi ko lang alam kasi wala akong oscilloscope kung pure sine wave nga. Pero pure sine wave ito. Pero nagbabago kasi pag may load na, nagbabago yung graph ng output. So ang gagawin natin, dito tayo kukuha ng lalagay tayo dito ng
wire jumper. So ganun din dito sa kabila. Buksan din natin ito. Yung mga nag-aaway pa na ano, yusa. Slide lang natin. Ayan. Daming din. Ganun dito, pareho lang ito eh. Okay lang, parehong inverter. Wow. Yung mga gagambaw. Minsan matagal na kasi ito na ano eh. Hindi na bubuksan, hindi na nilinis. Gamit lang ng gamit. Nilinisan na rin natin. Yan mo, burado yung number ng ano, Ba't binura nila? IGBT. Ba't binura pa? Burado. Para hindi mo ma-repair. Kasi kung nakano yan, pag nasira, pwede mong i-repair. Bibilan mo lang. Eh, para dalhin dun sa kanila, pag nasira, sa kanila mo papaayos. Eh, pero mura lang naman paayos sa kanila. Kasi ikaw kung mag-ayos. Kung marunong ka naman, Malinis naman. ito hindi burado. Ito hindi binurao. Patingin. Lapit mo na bro. Oh. Ayan, may number na. Tingin. Lapit mo ng konti. Number. Hindi burado. Ay, Nahulog. Excuse me po. excuse me po. Pag sa dagat yung lana. Na. Balik sila. So mga ka-solar, marami akong video na gagawin para sa inyo, hindi lang ito. Pati yung automatic transfer switch na ano, na magnetic switch. Napakita ko rin kung paano. So ito, kailangan natin itong pandugtong. XT90. So para mas maganda yung ano, yung pagdugtong. So maglalagay tayo ng wire dito. Lalagay tayo ng wire. Ilagay natin to para pagdugtungin natin yung dalawa. So susubukan lang natin ha, hindi ko sinasabing gagana nga. Susubukan natin. What you heard, nigga?
ilalagay natin ng wire. Kakasya ba ito? Kakasya. Parang masikip. Ano? Maganda itong wire na ito. Ito. Maganda to. Laki kasi kailangan hindi masyadong mahaba yung ano natin. Ito siguro. Siya na yan. Siya na yan. Bass. Dalag mo.